Hello YouTube, Boss Monkey here para sa Encuentro Creepy TV. So ito may nag-send lang sa akin, isang tropa. Ito ay video ni Andy the Explorer. So ang title nito ay Piyesta sa Isla ng mga Aswang. Pinaka nakakatakot, Tribo Mala Aswang. Ito ba aswang? Hindi pa kasi ako nakakita niyan. Nakarinig ako niyan. So, tingnan natin. Let's go. Subscribe kayo sa kanya, Andy the Explorer. So, kahit milyon na yan. So, dagdagan pa natin. Let's go. Dinig nyo ba? Dinig nyo? Mula sa kakaibang nilalang na nakuhanan ng kamera sa gilid ng beach, ang nakakakilabot na sinapit ng mag-iinang Watts hanggang sa kinatatakutang tribo na mukhang aswang, naririto ang 7 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Andy the Explorer. Huwag mo ako i-strike ha. Habang nagbabakasyon ang isang lalaki na ito sa beach at kinukuhanan ng magandang tanawin sa paligid nito, ay bigla na lamang may mahahagip na kababalaghan ang kanyang kamera na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Panuorin ninyong mabuti. Ano nakita niya? Uy! Nakatayo. Tapos, ginulo yung camera. Tapos, nawala. Makikita sa akin, meron ako nakikita dito. Una, fake ito. Pangalawa, kung mapapansin nyo, ginanong-ganon niya yung camera, binaba niya, tapos ginanong-ganon niya. Ibig sabihin, no, may transition naganap doon. So, cut to cut to ito. Cut to cut ang nangyari dito. O, kinuhanan niya ng nandyan, binaba niya, ginulo-gulo niya yung camera para sa transition, at saka niya ipinatong uli yung shot na wala na siya dyan. Wala ito. For me yun, ha? Sa akin yun. Sa akin yun, ha? Kayo magagalit. Yun ay aking opinion lang. Obserbasyon. Sa next video ang isang nilalang na nakaslalang na ito Indonesia na isa itong aswang na ginulugulo tinatawag niya. na kuntilanak. Oh, binaba niya, ginulo-gulo. Bugok. Oh, wala ito. Sa akin for me fake ito. Ganun lang. Dinaan niya sa gulo-gulo yung transition niya para hindi mahalata na may pinatong uli siya doon. Na another video na wala na yung nakatayo. Oh, next. Bulantang naman ang buong mundo sa trahedya at karumal-dumal na krimen na sinapit ng Watts family ilang taon na ang nakakalipas. Habang nagsasagawa ng search and rescue ang mga kapulisan ng mga panahon na iyon, dito ay may supernatural na pangyayari. Watts family. Ito yata yung nasa Netflix eh. Napanood ko to. Ito yung American Family Next Door ba? Ang title sa Netflix.
Ito ba yung ano? Ito ba yung minasakir ng tatay yung buong pamilya niya? Ito yata yun. What's family? Parang ito yung tanda ko dun. Tuloy natin. Pero ito yung yata yung tanda ko dun. Ang nai-record ng kanilang body cam matapos ang pagkamatay ng mag-iinang Watts. Oh, ito nga yun. Sila nga yun, yung pinatay nung nung ama. Grabe, no? Walang puso. Biro mo ginawa mo yung dalawang anak mo, tapos gaganunin mo lang, papatayin mo lang. Bakit ako mababan? Ay, wag yun. Wag si Salome. Patay tayo dyan. Ito nga yun. Sige, tuloy natin. Isang nilabas na dokumentaryo ng Netflix hinggil sa trahedyang sinapit ng Watts family. Maraming mga video clips ang nag-viral sa internet mula sa dokumentaryong pinalabas ng Netflix dahil sa napanood nilang paranormal evidence na kanilang nasaksihan sa dokumentaryong ito. Para sa inyong kaalaman at hindi pa nakakaalam tungkol sa... Walang puso, no? Walang puso yung tatay. Biro mo, 9 na buwan. Dalawa yun, ha? 9 na buwan. Tapos ilang taong pagitan nun. Pero ulo lang. Pinaghirapan mong buhayin, tapos ewan ko sa'yo, tatay ka. Sa sinapit na trahedya ng pamilyang Watts, ay naririto ang maikling detalye ng kanilang sinapit. Si Shannon Watts at ang kanyang 2 anak na babae na sina Bella at Sissy ay natagpuang wala ng buhay. Ang 2 bata ay natagpuan sa loob ng crude oil tank samantalang si Shannon naman ay ibinaon sa lupa. Ang karumal-dumal na krimen na ito ay ginawa mismo ng kanilang padre de pamilya na si Chris Watts. Hindi na natin ididetalye ang iba pang kaganapan dahil lubha itong karumal-dumal. Subalit kung gusto nyo namang malaman ang iba pang detalye ng buong pangyayari, ay pwede nyo naman i-google na lamang ito. Ang sumunod namang video na inyong mapapanood ay ang mga kaganapan matapos mawala at pinaghahanap ang mag-iinang sina Shannon. Ang 2 babaeng police officer na may dalang K9 unit ay pumasok sa Watts house upang magsagawa ng investigasyon dahil sa pagkawala ng mag-iina. Ang pangyayaring ito ay nai-record ng 2 pulis sa pamamagitan ng kanilang bodycam bago pa man matagpuan ang mga labi ng mag-iina. Ang video footage na ito ay 100% real. Ito ay dokumentaryong nakuhanan ng video ng isa sa nag-iimbestiga sa nasabing bahay. Panuorin at pakinggan ninyong mabuti. Oh no. So there's your attic access right there. Oh. Yes. Uy, Oh my gosh. di bata. What was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like it. Something. I heard it. That one, did you hear it? I did. Muli, ang video footage na ito at ang inyong naririnig na strange EV pass ay Ano yan? nakuhanan ng police bodycams at ito ay direktang inirelease sa publiko kaya naman siguradong walang tampered at walang anumang edit na nangyari. Ang mas nakakatakot pa dito, makalipas lamang ang 1 buwan ng trahedyang nangyari sa mag-iina, dito ay muling bumalik ang mga pulis Oh, pwede yun. Pwede naman yun. Pero hindi ko lang alam. Ganun sila kalakas para makapag-create sila ng sound. Eh di ba nga gumagamit pa nga ng dapat nga gumagamit pa ng mga aparatos. Uy, nawala. Wait lang, nawala yung camera ko.
Yan, bumalik na. Nawala yung camera ko. So, hindi, di ba dapat, ganun sila kalakas yung mga batang nagparamdam na yun? Kasi, yung ibang ghost hunter nga, di ba? Gumagamit pa sila ng mga app, gumagamit sila ng mga gadget. Pero yun, mas madali lang sila nakapag-create ng sounds. Ganun kalakas yung spirit ng mga bata. Hindi naman natin pwede sabihin tampered kasi mga pulis yun eh. Tsaka body cam yung dala nila eh. So, hindi nila pwedeng i-edit yun kasi tine-check nyo yun. Tine-check ng mga operator yun. Yung mga IT nila dun. Unless gumawa sila ng video. Pero hindi siguro. So, sa akin, parang legit naman yung captured na voice. Hindi naman natin pwede sabihin may bata kasi malayo naman yung kapitbahay. Tsaka andun lang yung tunog eh. O, tingnan pa natin. Tapos itong makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay ng mga Watts na nakakakita sila ng isang babae na umaaligid sa loob mismo ng bahay ng Watts family. Makikita rin sa video na may nagbukas ng ilaw sa garage. Nang pumasok na ang mga pulis sa loob ng bahay, ay wala naman silang nakita na kahit sino dito. Subalit ayon sa mapagmatsyag na mga viewers, may nakuhanan ng kamera ng kababalaghan ang mga pulis nang muli silang pumasok dito. Patikilay ko Pagmasdan ninyong mabuti. Habang nakatayo ang isang police officer sa pinakaitaas ng hagdanan, makikita sa video na mayroong isang shadow figure ng bata ang naglakad buhat sa kanyang likuran. Ayun nga Isa pa nga. Ayun Mayroon ding video ang nag-viral na mula naman. Replay nga natin. Ayun, meron nga. 4 yung paa ng pulis Ayun kita nyo. Yan. 4 yung paa ng pulis shadow figure Ang lakas ng multo dito. Ang lakas ng mga bata Nakakapagparamdam talaga sila Ayun lumabas Ayun sa gilid. Enhance natin Ayan. Ayun Kita nyo? Galing Kakilabot naman to. Mayroon ding video ang nag-viral na mula naman sa camera ng isang pulis. Panoorin ninyo. Yung sa yung sa anino. Maaaring ang active nga yung mga bata dyan. Kasi dyan sila pinatay So ang alam ko dyan, pinatay dyan, sa pagkakatanda ko doon sa napanood ko, pinatayan dyan yung mag-iina. At saka ngayon dinala sa cornfield yata yun. Doon ibinaon. So dyan namatay talaga. Pwede talaga. Lalo na crime victim sila. So hingi talaga sila ng hustisya. Pagbata kasi active talaga. Malamang kasi malakas Biro mo nakapagparamdam sila Nakapag-create sila ng sound. Kadalasan naman sa mga ghost, ang hirap niya di ba? Gumagamit pa nga ng gadget tama, wala silang motibo para gawin yan, ma'am. Tama. Kasi yung body cam nila, ang alam ko diyan, pagkatapos nila nung araw na yun, isasubmit nila yun doon sa Sinasubmit nila yun Tapos kukunin nung IT yung laman nun. Tapos ibabalik pag nakopya na. Pag nabura na yon, ililinisin, kokopyahin yon. Tapos ibabalik uli sa kanila ng empty.
ninyong mabuti. Hey Nudes, I just want to let you know I've been watching this documentary that everybody's been talking about, and right here in this room there's a little girl standing right here Oh? playing. She's wearing like an orange shirt, and there's another girl right there, right there, right there, and there's another Yun, one right here. meron nga. Movement. You see her right here? See Ayun, may bata nga. another girl. Dalawa sila. There she go. Isa. There she is. Okay. Maybe you can look into it. Matapos naman itong mapanood ng mga viewers sa Netflix, Yun. Meron nga. Maybe you can look into it. matapos naman itong mapanood Ayun, oh. ng mga viewers, Ayun, oh. Kita niyo bata. Ang lakas nila, no, nakakapagpakita kahit sa camera. So, masyado silang active talaga. Ayun, oh. Ayun yung bata, oh. Dalawa nga sila, eh. Yung isa nauna dito, eh. Yung isa dito nauna. Lumabas dito. Tapos ito pangalawa. Ayos, ah. Medyo ano to, ah. Medyo compelling evidence to, ah. Kasi wala naman nakatira na dito, eh. Hindi mo naman pwede sabihin anak, eh. Dadalawa lang na may anak, namatay pa. sa Netflix documentary, dito ay sinasabi ng iba na maaaring multo ito ng isa sa anak na babae ng mag-asawang Watts na na-caught on camera. Ayun, oh. Di ba? Kita nyo? Ayun, oh. Isa. Tapos na mamaya lalabas dito isa. Oo nga, no. Galing, ah. Tuloy natin. Subalit ang inyong nakikitang bata ay hindi isang multo kung hindi ang anak ni Nicole. Ay? Hindi pala. Si Nicole ay best friend ng nasawing si Ah, naprank tayo doon, ah. Hindi naman pala, eh. Busit. Best friend pala. Shannon Watts na siyang nag-report sa kinauukulan na nawawala ang mag-iina. Ang batang nakita ng mga viewers ay anak ni Nicole na naglalaro lamang sa playroom ng anak ng mag-asawang Watts ng panahon na isinasagawa ang investigasyon. O, ba't nandun sila? May investigasyon tapos hinayaan nila maglaro yung bata doon sa crime scene. Nadali tayo doon, ah. It's a prank. Anak pala ni yun. Anak pala nung babae. Busit. Sa iba pang footage kung Ah, saan siya, no? kinukuhanan ng bodycam at idinudokumento ng mga pulis ang investigasyon, dito ay makikita na nakuhanan pa na karga-karga ni Nicole ang kanyang anak na babae. Kaya naman walang Cute. normal na pangyayari ang tungkol sa batang ito. Subalit mayroon isang bagong video ang nag-viral dahil napukaw nito ang atensyon ng mga viewers. Nang napagawi sa Colorado ang YouTube ghost hunter na si Franco ng Franco TV, dito ay nagdesisyon siya na huminto at magbigay ng respeto at alay sa bahay ng Watts family. Dito ay nag-iwan siya ng isang teddy bear sa may pintuan kasama pa ang ibang regalo bilang pagbibigay condolence na iniwan ng iba pang visitors. Ang kanyang pagbisitang ito ay naka-livestream para sa kanyang mga Patreon members, subalit wala siyang balak na mag-imbestiga ng kahit anong ghost hunting. Dito ay nais niya lamang magbigay respeto sa pamilya, subalit sa di inaasahang pangyayari ay may nakuhanan ng kanyang kamera ng kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Hey guys, so this video is going to be a little bit different than my normal videos. Ito si Franco TV, hindi ko pa napapanood itong channel niya, pero duda ako dito, eh. Oo nga, naisahan din ako dun, ah. Hindi mo naman kasi iisipin na may bata dun, eh. Kasi investigation process yun, eh. Andun yung mga pulis.
So, bakit hinayaan nila na may bata doon? Di ba? Kaya hindi natin maiisip na, siyempre, isipin natin, walang ibang bata doon. Yun pala, may naglalaro. Sira ulo. Ito si Franco TV, hindi ko ano to eh. Hindi ko pa nare-react to, hindi ko pa nakikita yung channel niya, pero duda ako dito eh. Duda lang naman. Hindi ko pa naman sigurado. This wasn't supposed to be an adventure. It was only supposed to be me going to the Watts house to pay my condolences. I am up to date with what was going on with the whole situation, and I wanted to visit the house and drop off a teddy bear that I had purchased. However, I did decide to bring my live stream with me for Patreon, and something completely unexpected happened upon recording. Now, let's use a thermal imaging camera and see what we can see. This should actually be pretty interesting. Hold on, let me put the Tamcam away for a second. That's the house through the thermal. This thing is awesome. Thermal? I think I'm the only one. Ooh, that was weird. Bakit? I don't know if that was me, but I think I saw... You know what's weird? Look at the front, the top window to the right. That one's the only one that it looks like there's something behind it. What is it? What is unnerving? Ano yun? Is that you don't see anything. Oh. Look at that. I am literally getting a heat signature right in front of that window. Like someone's standing there. Alright, so right now, this video footage is only just so I can get a high definition footage. I'm gonna be... Pucha, high definition na sa'yo yan. Ano ba yan? Night vision? Static. Naisahan din ba kayo? Nadali rin ako eh. Pare-pares tayo. Recording with a different camera on my thermal image. Minsan maano ka na lang eh, no? Minsan matatawa ka na lang eh. Wala, naisahan ako ah. Because unfortunately I can't take the videos off of it. So this is just to show you that both windows are open. That's the window that I was seeing weird movement from. Tapos? And apparently these two rooms, what I just read online, was the two little girls' rooms. What the hell is that? What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? Parang hindi naman. Tingnan pa nga natin. Look, and now it's changing. There it goes. Ay, tangina, gumagalaw. Gago. Hayop. May nakadungaw. Hindi, pwede naman ganito mangyari yan eh. May signal siya. Meron siyang isang... Ewan ko kung dalawa yung camera niya. Hindi ko sigurado. Pag pagka in-scan niya ng thermal camera, may signal siya dyan eh. Parang ganon. Eto lang sa akin ha. Lalabas yun. Lalabas yung parang bata na yun. Ngayon, pag pinalitan niya yung camera niya, may signal din siya dyan. Pwedeng yumuko yung batang yun. Para magmukhang wala talaga. Pwede yun. Pero hindi ko sinasabing fake ito. Pwede rin yun. Yun ay aking ano lang ha. Yun ay posible lang na pwedeng mangyari. Pero hindi ko sinasabing fake ito. What the hell am I seeing? Again, this is coming straight
Oo nga. From an infrared perspective. Infrared camera. Look, it looks like somebody else just came in on the far left. Ayun o, ayun o. This was not supposed to be even a video. It was just a place that I came to visit. However, what I saw on the thermal I thought would be interesting to show you guys. I came here to drop off a bear. And I actually put the bear over here because it's like a little memorial here. Medyo hindi ako believe doon. Kasi ano yan eh. Although totoo naman yung thermal camera, pero magalaw kasi siya eh. So alam naman natin na pag thermal camera, pag magalaw lalo yan, pwedeng may mabuo talaga dyan. Or pwedeng ano, yung tinatawag na parang paradolya. Mabubuo siya ng image. So hindi ko naman sinasabing fake ah. Ulitin ko, hindi ko sinasabing fake. Yun lang is pwedeng mangyari. Aksidenteng nakuhanan nga ba ni Franco ang posibleng multo ng mag-iinang Watts? At ang nakuhanan naman ng mga police officer ay pagbibigay babala at nagbibigay sa kanila ng clue sa mga otoridad na naruroon lamang ang kanilang mga labi sa paligid ng kanilang bahay. Kayo na ang baalang humusga. So, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakikita yung kay TV yung channel ni Franco TV. Hindi ko pa na bibisita yan eh. Oh, tama yung si Kusap Med. Parang ano, kasi magalaw nga yung ano, yung thermal camera niya, magalaw. So, pwede mag-form talaga yon dahil infrared yun eh. Infrared na thermal camera yun eh. So, pwede magbuo talaga yun. So, hindi natin pwedeng sabihin paranormal agad. Pero hindi naman natin sinasabing fake. Yun lang is pwedeng mangyari. Ang isa sa pinaka nakakatakot na tribo sa buong mundo ay ang Aboriginals of Andaman at Nicobar, na matatagpuan sa North Sentinel Island. Ang Sentinelese na tribo ay itinuturing na pre-Neolithic at tinatayang namumuhay na sa isla na ito ng tinatayang mahigit 55 years na at ito ay walang kontak sa sinumang tao nasa labas ng teritoryo o sa sinumang tao sa buong mundo. Kaya naman lubhang mapanganib at kinatatakutan ang sinumang mapapadpad sa isla na ito. Galit na galit. Sinubukan ng gobyerno na mapuntahan ang isla na ito noong mga 1960s subalit hindi ito naging matagumpay. Noong 1990s naman ay tuluyan ng sumuko ang gobyerno nila na magpadala ng mga tao upang subukan na mapasok at makasalamuha ang tribo. Upang mapanatili ang kaligtasan at malayo sa sakit at maprotektahan ang kanilang soberenya, ang lahat ng magtatangkang pumasok dito ay may distansyang 5 kilometro mula sa buffer zone ng isla. Kung inyong susubukan na lumagpas sa itinakdang buffer zone na ito, ay huwag nyo nang subukan dahil malalagay kayo sa peligro. Sa katunayan, may 2 mangingisda ang nagtangkang mag-harvest ng mga crabs sa isla. Ang mga ito ay hindi na muling nakita at hindi na nakalabas ng... Ayun lang. Patay na kayo. Hindi, kasi ganito yan eh. Katutubo yan eh. So, hayaan na natin sila dun. Hindi na nila naranasan yung modernong panahon. So, nabuhay na sila doon sa ganun. Parang napanood ko na rin to dati sa ano, documentary. Tama. Igalang na lang natin kasi katutubo nila yan eh. Siguro, ang layunin ng mga yung gobyerno nila is para mabigyan pa sila ng mas mas mabigyan pa sila ng mas magandang lokasyon or mapanatili yung ganda ng lokasyon nila or ma-educate yung mga tao dun sa bansa nila. Siguro yun ang layunin ng gobyerno nila. Pero paano mapaiintindi sa kanila yun? Kasi nga hindi naman sila na ng modern na panahon. So nasanay sila sa pana, sibat. So may mga hari-hari sila. So for me dapat dapat ang gawin ng gobyerno diyan, protektahan na lang yung gilid nila.
Yun, dapat protektahan na lang sa mga masasamang loob na siyempre kahit sabihin mo na may laban yung mga yan, marami yan. Ano laban sa mga baril, di ba? Sa mga mananakop na masasamang loob. Dapat yung protektahan nila. So, igalang na lang nila yung lugar ng mga katutubo nila. Ang nasabing isla. Mayroon ding mga misyonaryo ang pumasok dito upang magpalaganap ng Kristyanismo, subalit hindi na rin sila nakita at hindi naging unang malamang, naging ano na kayo? Naging pulutan na kayo dyan. Or, baka ibinaw na kayo ng buhay dyan. nakabalik kailan paman. Kahit paman ng iba pang mangingisda ay aksidente. Ano na lang, hayaan na lang sila dyan. Para sa akin yun. Protektahan na lang nila yung paligid. Di lamang napadpad sa isla na ito nila ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Lahat ng kanilang makikita na magtatangkang lumapit sa kanilang isla ay kanilang pinapana, maging helicopter ay di nila pinapalagpas. Kaya naman kung gusto mong mabuhay pa, ay lumayo ka na lang sa isla na ito. Mga 3:00 ng madaling araw, habang binabagtas ng isang truck driver ang northbound ng I-57. Ganun na lang. Tsaka ikaw ba naman tatangkain mo pumunta dyan within 5 kilometer danger zone. Pag lumampas ka dun, lilipad na yung mga panat sibat sa'yo. Katay talaga sila dyan pag pumunta sila dyan. In-invade nila yung privacy ng mga mga katutubo Siyempre, kahit naman tayo, pag in-invade yung privacy natin, papalag din tayo. Ganun lang yun. Dito ay bigla na lamang siyang nagulat dahil sa kanyang nakita sa kalsada habang nag-drive. Ang pangalan ng driver ay si Ken McGill na magde-deliver lamang sana ng mga goods. Ayon din sa kanya, ito na yata ang pinaka-nakakatakot niyang karanasan ng kanyang pag-drive sa kanyang talambuhay. Upang makumpirma kung ano ang kanyang nakita sa gitna ng kalsada, ay itinabi niya muna ang kanyang sasakyan sa gilid ng highway. Ito yung risk ng mga mga truck driver, bus driver. Anything is possible. Anything na makikita mo. Anything makakasalamuha mo. Naranasan ko yan nung nagtatrabaho sa Marikina. Meron kaming ginagawang Starbucks sa Dagupan. So, malis kami 7:00 ngayon. Nakauwi kami ng mag-7:00, nasa expressway pa rin kami. So, siyempre, puyat. Pati driver, puyat. Alam nyo bang tumatakbo kami sa expressway. Yung driver ko, tulog. Tulog yung driver ko. Alam nyo kung paano lang kami pati ako tulog, pati yung pahinante niya tulog. Alam nyo ba kung paano kami nagising? Yung nasa likodan namin, bumusina ng malakas, matagal. Gumaganon. So, nagising kami, nagulantang kami. Yung pala, buti na lang nagising kami. Yung sasakyan namin, papalo na sa Center Island. Kundi kami nagising, kundi siya nagising, wala na. Nasirang moki na ako. Papalo talaga kami sa Center Island. So, mahirap talaga yung mga truck driver. Kaya saludo ako din sa mga yan. Upang reviewin ang footage ng dashcam ng kanyang truck. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhanan ng kanyang camera. May bata. May bata sa expressway. Makikita sa video ang biglang shit. Pulpot ng isang babae o nila. Shit. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang palagay nyo.
Natin lakihan natin. Tingnan natin yung detalye. So, pwede naman. So, walang anino. Pwede. So, nagbe-blend naman siya doon sa light. Walang anino. Pero hindi, di ba? Nasa expressway ka eh. Napaka-imposible naman magkatao dyan na naglalakad sa ilalim ng tulay ng expressway. Yan, tingnan natin. Nagbe-blend naman siya sa light. So, pwede naman totoo ito. Pero, once again, kaya ito sa video editing. Kung gagawin. Kung gagawin, ha? Kung pepekein. Pero, tingin ko naman hindi naman pinatong ito. Kasi nagbe-blend naman siya doon sa light. So, tapos wala siyang anino. Kasi, tama. Sa overlay naman kasi, wala din naman anino yun. Pwede naman. Pero, sa panahon kasi ngayon, kaya na itong gawin. For the views, di ba? So, ano to? So, medyo 50-50 rin ako dito. Pwedeng totoo. Kung totoo naman. Pwedeng totoo ito. Pwedeng patong. Kaya kung nagpatong yan, magaling yung nagpatong. Na-i-blend yun na maganda. Kaya naman to mga ano. Kaya naman to ng mga video editor. Isang babae o nilalang na nakasuot ng puti na kasuotan. Lalakad Ito pa ay siya. nangyari lamang ng napakabilis at ilang segundo lamang dahil mabilis ang takbo ng kanilang truck. Matapos ang nakakatakot na footage na ito na nakuhanan ng kanilang camera, ay agad niya itong ipinost sa internet subalit makalipas lamang ang ilang araw, dito ay may nabalita na lamang na may naaksidente sa nasabing lugar kung saan nakuhanan ng biglang pagsulpot ng isang nakaputi na babae sa gitna ng kalsadang ito. Ayon pa sa balita, ang sanhi ng aksidente ay dahil sa nakita nilang nakaputi na kasuotan na babae sa kalsada na kanilang iniwasan. Nang near-view naman ng mga pulis ang aksidente, ay wala naman itong nakitang nakaputi na babae sa lugar. Ang tanging nakita lamang nila ay ang sasakyang nag-swerve upang maiwasan ang babae sa gitna ng kalsada hanggang sa ito ay bumangga. Kaya naman naniniwala si Ken na may supernatural na pangyayari ang nagaganap sa kalsadang yun na nagiging... Pwede. Kasi, pag driver ka talaga, matik sa'yo yun eh. Pag nakakita ka ng tao, automatic swerve ka eh. Siguro, hindi nila naisip na kaluluwa yun. Iniwasan. Magaling ka magpatong. Ano pinapatong mo? Tanong ko nga kay Eunice, kung ano pinapatong mo? Pwede naman totoo ito. Kasi may na-aksidente, parang may iniwasan. So, unless dapat pinuntahan ito ng ano eh. Dapat pinuntahan ito ng mga ghost hunter, yung mga investigator, paranormal investigator, para na-confirm talaga nila eh. So, pwede naman. Kasi mukhang malakas naman yung ano, kasi nakapagpakita siya, no? Unless dodoktorin yung video. O nauna siya bago magano. Sanhi ng mga aksidente sa nasabing lugar. Kaya naman sa ngayon ay lubhang kinatatakutan ang partikular na kalsadang ito. Ang larawan namang ito nakuha noong 2008 na kung saan
ay makikita ang isang misteryosong black figure na orihinal na kinuhanan mula sa cottage malapit sa Blackhead Lighthouse na matatagpuan sa Country Antrim Northern Island. Makikita sa video ang isang babae na nakaposisyon sa kanan. Ako bossing magaling magpatong. Hindi, yung na-aksidente naman kasi, walang kinalaman doon sa ano. Nauna yata nag-vlog yung lalaki. Tapos, after ilang days, nabalitaan niya, may na-aksidente rin. So, nung tiningnan ng mga pulis yung camera, sa rear camera, so, nag-swerve nga yung ano. Nag-swerve yun nung na-aksidente. So, may iniwasan. Kaya siya nag-swerve. So, malamang, yun nga yung bata. So, hindi natin alam kung anong dahilan ng bata, ba't siya nagpapakita doon. Dapat nga may paranormal investigator doon. Bahagi ng larawan na kung saan ay kabilang ito sa 5 na nag-ookupa ng cottage kabilang na ang photographer. Sinasabi na walang nakakita o nakapansin man lamang ng isang monk-like apparition o black figure ng oras na kinukuhanan ang nasabing larawan. Uy, shit. Yeah. Nang bumalik naman ang babae na nasa larawan sa kanilang cottage, dito ay laking gulat niya nang madiskubre nito na may isang tila ba monk ang nakasama mula sa kanyang larawan, gayong lahat naman ng kasama niya ay nasa loob ng cottage ng oras na yun at tanging photographer lamang ang magpatong sa edit. Oo. Baka ibang patong sinasabi mo, kuya. Baka ibang patong yan, ha? kasama niya sa labas. Kaya naman ang shadowy figure sa larawang ito ay nananatiling misteryoso hanggang sa ngayon. Ang oras na kinuhanan ng larawan na ito ay mga alas 11 ng gabi, kaya naman ang sinumang dadaan sa lugar na iyon ay kinakailangan ng ilaw or torch upang makita ang daanan papunta sa kanyang paruroonan. Ang Blackhead Lighthouse ay nagsimulang mag-operate noong 1902 sa may northernmost point ng Belfast Lough. Ito ay nagsisilbing guide sa mga ships. Ang nasabing lugar ay minsan na ding dinaanan ng barkong Titanic nang puntahan nito ang Belfast Shipyard. Matapos itong mag-viral, ang pangit naman ng graphics niya, ng pixel niya. Pwedeng totoo, pwedeng, pero sa akin mas malamang itong ano eh. Mas malamang ito, kasama niya to eh. Para sa akin yun ah. Solido siya. Mga mamaya, may kasama talaga siya dyan. Ewan ko. Kasi hindi ko naman nakita tong buong picture na to, buong video na to. Tsaka ang dilim ng ano, ang labo ng mga pixel niya. Hindi natin makita yung detalye. Black figure. Pwede naman niya kasi, ganito yan eh. Pwede ako mag-picture. Sa likod ko, mayroong nakatalikod na nakaitim. Tapos pwede ako pwede ko sabihin na hindi ko napapansin, hindi ko alam. Pwede yung ganun. Ito kasi solido. Nakatingin pa nga si ate. Oh. Ate ba to? Ayun oh. Nakatingin pa nga siya oh. So, ibig sabihin, alam niya yan. So, for me, hindi paranormal ito. Ano lang ito. Ginawa lang nilang katatakutan nito, pero siguro yung napicturean nila is nakatalikod. Sa akin, hindi ano to. Ewan ko sa inyo ha, bahala kayo. Kung gusto nyo maniwala, go. Ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon hinggil sa kung ano ang tunay na identity ng dark figure na ito. May nagsasabi na hindi ito monk. Bagkus multo ito ng dating lighthouse at... O, tingnan nyo, solid na solid oh. Di ba? Wala ito. Sa akin ha, for me, sa akin, wala ito. Ginawa na lang ng kwento ito. Siguro. Anyway, bahala kayo. Attendant na nakasuot ng mahabang winter coat. Kung ano man uri na... Ano daw yun? Bakit naman? Naghugis tao lang. Hindi, tao talaga yan.
Victor ko ano na iniisip. Ano ba pinag-uusapan niya? Anong patong ba yan? Si Kuis? Oh, magaling daw siya magpatong, si Kuis. Edit pa, edit. Sorry. Edit pala. Ng nilalang ito, ay nag-iwan naman ito ng takot sa mga nakakita ng larawang ito. Wala yan, sa akin wala to. Ang Parang isa sa patong nga sa picture. pinakakinaaliwang lugar sa mundo ay ang Grand Hotel Tower na kung saan ay makikita ang napakasaya at napakaraming tao sa Parang patong nga eh. Tingin ko patong eh. Oh, dalawa yan eh. Either kasama niya to talaga kasi nakatingin pa rin yung babae dun eh. Or patong sa picture yun. sa ibaba ng building na ito. Ang Twilight Zone Tower of Terror na ito ay matatagpuan sa Disney's California Adventure Park na mayroong free-fall ride na dedicated lamang sa sikat na TV show na The Twilight Zone. Uy, Twilight. Lumipas ang ilang taon, ang Tower of Terror attraction ay nakilala muli dahil sa isang partikular na kababalaghan o real-life ghost story na nakuhanan ng kamera. Sinasabi din na mayroong Disney cast member ang bigla na lamang inatake sa puso na naging sanhi ng kanyang kamatayan habang niwi-welcome ang mga paparating na mga guest papunta sa ride. Simula noon, marami... Saan lugar yan, bossing? Baka kasapas. Baka nga Muslim. Itim na itim. Solid na solid eh. Ano ba kasing patong yan? Edit tayo edit Hindi ko ano iniisip yung patong. Ning mga empleyado at visitors ang nagsasabi na nakakakita sila ng multo, misteryosong ingay at ang pagpatay-sindi ng mga ilaw sa lugar. Sinasabi din na madalas ay bigla na lamang hindi gumagana ang mga ride. Isang araw may isang visitor na may pangalan na Sam ang nai-record ng kanyang camera ang isang kababalaghan habang ito ay nasa fun trip kasama ang kanyang pamilya. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang hindi niya inaasahang makukuhanan ng kanyang camera sa Tower of Terror na ito. Ano nakuhanan? Disney ito, Tower of Terror. Uy, may tao. Uy, may nakaupo. Ayun o. Transparent o. Kita nyo? Ayun o. Yun. May nakaupo. Ay, gumagalaw pa. Makikita sa video ang isang translucent figure apparition sa isang level ng Tower of Terror. May mga viewers ang naniniwala na isa lamang itong simpleng Sa akin ako na na unang opinion ko, unang ko dito, theory ko dito. Kasi Disneyland ito eh. Disneyland ito eh. So, tapos pangalawa, Tower of Terror siya. So, ibig sabihin, nakakatakot. So, maaaring CGI ito. Computer graphics illustration ba? Tabang? CGI. Sa akin yun pwedeng CGI yan. Kasi yan, Disney yan eh. Tingnan pa natin. Another hologram sa ride, hologram subalit kung yung pagmamasdan. Kasi tinan mo, naka-hologram sila. So, maaari din yun na kasi para dagdag panakot. Dagdag panakot kasi Disney yan eh. So, pwede silang gumamit na CGI dyan. So na-hype lang yung yan. Na-hype lang yung nag-picture dyan, yung nag-video nan. Mabuti, ang ride na ito, dito ay wala naman makikita na kahit anong ebidensya na mayroong nakakabit o naka-installed na hologram sa partikular na ride na ito. Sa katunayan, ito ay area lamang kung saan madalas magpa-picture ang mga guests. Hindi lang naman dyan pwede ang hologram eh. Malay mo, nasa ibang lugar nakasetup yan.
Siyempre, kung nandyan lang din yung camera ng hologram, masyadong halata. Hologram yan para sa akin. Hindi pala CGI. Hologram pala, hologram. Pwede yan, pwede talaga yan. Kasi una-una Disneyland yan. So, hindi masyado. For me yun sa akin yun. Hologram ito. Bahala kayo. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryoso ang nakuhanan ng camera na ito ni Sam. Ang sumunod namang video na kung saan, ang isang maintenance man ay nagsasagawa ng routine safety and quality check sa Disney ride na ito. Dito ay nag-iisa lamang siya na nakaupo sa nasabing ride. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanilang security camera. Nangyari. Uy, naging kalbo siya. Uy, nakakatakot nga yun. Nasaan ba siya? Nasa rides? Uy, may orbs. Nakita nyo ba yon? Makikita sa video ang isang translucent figure na bigla na lamang sumulpot sa likuran na upuan ng maintenance man. Ito ay ilang segundo lamang makikita at nakuhanan. Makalipas lamang ang ilang sandali, makikita naman ang... Hindi, mas nakakatakot yung ano. Yung nakita natin yung ano. Ay. Ano tayo? Mas nakakatakot yung ano. Ayan, nakita natin yung panot siya. Nakasombrero siya kanina. Tapos tinanggal niya. Napanot. Ngayon, mas nakakatakot yun. Biglang paglipat ng misteryosong figure na ito mula sa kabilang upuan. Wala, puto. Ang nasabing ride na ito ay walang hologram na nakalagay. Ang mga area lamang na may hologram ay malayo sa kinalalagyan ng ride na ito kaya imposibleng magkaroon ng reflection ng hologram sa nasabing ride na ito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay misteryoso pa rin ang mga figure na ito. Ito nga ba ang kaluluwa o multo ng Hindi natin masabi kasi ano yan eh. Disney nga yan kasi. Anything is possible sa Disney. Dinosaur nga, nagagawa nila dyan eh. Ilang milyon taon nang wala ng dinosaur. Hindi naman ano yan. Pero pwede rin naman totoo. Pwedeng minumulto si Kalbo. Kalbo kasi. Kalbo. Sa akin hindi masyadong ano yun. 50-50 yun kasi nga Disneyland ito eh. Pwedeng ano yan. Pwedeng aparatos yan. So yun. Tapos na naman ang isa ating reaction video. Salamat kay Andy the Explorer sa iyong pagpapahiram ng videos. So shout out na nasa baba. Shout out Green Minded. Alam na nga kung sino kayo. Subscribe din kayo kay Kuis Ahmed. Isa ring reactionist yan. Pinaka-poging reactionist ng Team Green. So hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.